Regalo si Mamo. Thank you. Lalaki pa. Sinilip na daw kung saan nagagaling ang tinay pero biglang nawala. Sa mga naman anak ko kasi pa, kakaiba ay binaliwala na lamang niya ito at bumalik sa bodega kung saan siya natutulog. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, may nakasama si Papa na natutulog doon sa bodega. Baguhan lamang ang trabahador at taga dito lang din sa amin. Madali namang nagkasundo si Papa at ang trabahador na yon. At kahit papaano ay nakahinga raw siya ng maluwag dahil may kasama na raw siyang matulog. Pero Papa Dudut, wala pang 2 gabi ang trabahador nang makaranas ito ng kababalaghan doon sa bodegang kanilang tinutulugan. Ayon sa kwento ni Papa sa akin, habang natutulog daw siya, ay biglang na lamang nagsisigaw ang kasama niya at gulat na gulat siyang nagising. Tinanong daw niya yung kasama niya kung ano ang nangyari. Natutulog na ako nang bigla ako magising. Pagdilat ko ng mga mata ko, may lalaki naglalakad paikot sa higaan ko. Akala ko ikaw pero hindi eh. At pagtingin ko wala siyang ulo. Kwento raw sa kanya ng trabahador na kasama niya. Kaya sa pag-uwi nila dito ay ayaw nang sumama pabalik ng katrabaho ni Papa. Kaya walang choice siya noon kundi ang mag-isang bumalik sa bakery. Kakalungkot lang daw. Kasi yung mga sumunod na trabahador na hinayard ng bakery ay 1 o 2 araw lang ang tinatagal. Tapos ay biglang mag-resign. Ang dahilan ay nakaka-experience ang mga ito ng kababalaghan sa loob ng haunted panaderia. Tagilid mo na yung TV, ano Sa girl? huli nasanay lamang si Papa na mag-isang natutulog sa bodega. Kapag na, kahit pa hindi siyang kinakalabutan. At kinakabahan dahil sa mga nararamdaman niyang kakaiba sa paligid. Sa totoo lang ay ayon kay Papa ay gusto na raw niyang mag-resign ng mga panahon yun. Pero hindi raw niya magawa kasi iniisip daw niya kami. Mahirap maghanap ng trabaho at ng mga panahon yun. Magulo na itong vlog ni Mama. Kailangan namin ng pera Magulo na itong vlog ni Mama. kapatid. Pinag-aaral niya. At lahat kami sa isang private elementary school nag-aaral pa noon. Papadudot akala ni Papa ay makagaya ng kanyang katatagan ang mga multo sa haunted panaderyang pinagtatrabahuhan niya. Pero isang araw ay sinulot ng tadhana ang katapangan niya sa paranormal. That time, ayon kay Papa, may 3 na siyang kasamang trabahador ng bakery. Nag-i-stay in at kasama niya natutulog sa bodega. Siyempre tawanan at kwentuhan. At bandang alas 11 na sila natulog ng mga kasama niya sa Papa. Pero papadulog bandang 3 a.m. nang magising si Papa. At laking gulat niya na may nakita siyang lumulutang na kutsilyo. Mamayang konti ay unti-unti raw nagpakita na sa kanya yung may hawak ng kutsilyo. Isang figura ng itim na nilalang, kaya't ito namumula ang mga mata. May 2 walang sulat. Nakatingin ito sa kanya at nakangisi na parang may masamang bala. Grabeng takot ni Papa nung makita niya ang nilalang na may hawak na kutsilyo pero hindi siya makagalaw ng mga sandali niya. Natatakot siya na baka bigla itong lumapit, manaksak ito ng mga kasama. Nahilo na yung ano siya. Nagdasal siya ng mataimtim. Hanggang sa biglang naglakong parang puso ang nilalang. At bumagsak ang kutsilyo sa may sahig. At dito ay inisip niya mga katrabaho niya at ikinwento ang nangyari sa kanya. Nagtakbuhan daw ang mga kasalahan niya ang bodega dahil sa sobrang takot. Sa kabilang banda, ilang magahan, nagbalat ang mag-resign si Papa bilang master baker. Pero hindi siya pinayagan ng may-ari dahil wala pa raw kapalit. Kaya nagtagal pa si Papa at ang mga kasama niya.
Pero hindi na sila sa bodega natulog, kundi sa mismong loob ng tindahan. At sa awa naman ng Diyos, ay bihira lang daw na may magparamdam sa lugar na iyon. Kaya kahit papaano ay nakakahinga pa ng maluwag sina Papa at ang mga kasamahan niya. Lumipas naman ang isang linggo, inaasahan ng may-ari ang sweldo ni Papa. Kaya hindi na natuloy ang pag-resign ni Papa sa handog bakery na pinagtatrabahuhan niya. Ang ginawa na lamang niya para hindi siya paramdaman ng mga multo ay humingi siya ng tulong sa isang pare at binigyan daw siya nito. Madam people, please welcome my uncommon Nanay, Nanay Rosario. It's showtime! Oh yes! Nanay Bian! Sana ma? Babay nga, mga kapatid ko na. Bumati ka sa mga fans mo. Charot.